Ngayon ho, mga bossing, bago tayo pumunta doon sa Torre, pumunta muna tayo dito. Kasi talagang ngayon ho, mga kababayan, The series. eto ngayon, di ba, kumakalat yung mga balita na meron daw ho na mga vloggers, mga reporters na nagpapabayad o yung mga newscaster na nagpapabayad. At ito nga pumutok, di ba, yung 10 million na bayad. Oh, bayad daw ng mga diskaya yung interview. Sabi, di umano. Ngayon, mga bossing, simula nung narinig ko yon, halos araw-araw iniisip ko noon, no? Bakit at ano ang dahilan kung bakit magbabayad ng 10 milyon ang mga diskaya doon sa kung sino mang reporter na yon o kung sinong newscaster o kung sino mang vlogger na yon. Sabi ko, wala naman, isinowcase lang, ipinagmayabang lang yung kanilang mga kotse. Parang bilang isang vlogger ho, kagaya ko, no? Pagka naka-interview ka ng mga ganon, lalo na yung mga naghahagilap. Tayo ho, mga kababayan, is based on mga mainstream media yung ating mga ibinablog eh. So wala pong kahirap-hirap, no? Pero yung mga naghahagilap ng content, parang karamihan do, lalo na sa mga vloggers, sila yung naghahagilap at sila yung gumagawa ng pabor doon sa i-interviewin nila upang sa ganun magkaroon sila ng content. So iyon yung iniisip ko. Pero na-realize ko din mga bossing, nung interview yata na yun ay panahon ng eleksyon. 'Di ba? Panahon ng eleksyon. At tapos parang isino-showcase yung mga diskaya para sabihin, ito ganito kami kayaman. Kaya imposible na kaming magnakaw sa gobyerno. Ang tanging pakay na lang namin is payamanin ang ating bayan, ganito, etc., etc. O di ba? Sabi ko, naku, baka nga ba yan dyan para i-showcase sila. Baka lang, baka para i-showcase sila doon sa sa pangangampanya bilang mayor. Ano po, yun lang yun na-realize ko. Ngayon mga bossing, dito po, sa talakayan ng dalawang mga magagaling yung isa si Christian Esguerra at tapos ito naman po si Carmina Constantino, baby girl. Yan yung yan ang mga crush ko yan, huwag kayo maingay ha. Crush ko yan. Dito po, mga kababayan, naku, mukhang may pag-uusap sila na ang sinasabi, oo, may mga tumatanggap talaga ng bayad. Pakinggan ho natin mga bossing. Kasama natin na yun mismo ang hinihintay. Meron. Actually, Naghihintay nung sila. I remember, itong huling election campaign. Yan nga, yung huling election campaign. Kasi I did a series, ang pangalan niya was Vote-Wise. Nag-interview ako ng mga senatorial candidates, iba mga yan, alam niya naman po doon sa channel ni Christian Esguerra mga bossing Chip Amo, sir. Talagang sabi ko, hanga ako dito sa tao na to. Bakit to? Araw-araw na kanyang content talagang may ini-interview siya ng mga senador, may mga ini-interview siyang malalaking mga tao, mga politiko. No? Sabi ko, ang galing ng channel na yon. Pero mga kababayan, dito sa ating channel, kung matatandaan nyo, isa lang ata. No? Isa lang yung in-interview natin, si Senator Trillanes. Dati si Colonel Busita, ayan, nai-interview natin. Pero ihininto ko, mga boss. Inihinto ko, no? Bakit to, mga kababayan? Kasi merong oras no? Kasi may sinusunod na oras, kailangan ko sumunod doon sa kanilang oras. Yung availability nila, kailangan ko ganito, ganyan. Kailangan kong, alam niyo yun, ako pag nag-vlog is, wala, vlog, straight. Kung anong oras ko type, okay, ganun. Kung anong oras ko mag-umpisa, ganun. Lagi pa naman tayong late sa mga live stream natin. Ayoko ng mga ganun na meron kailangan may ganito, impunto nandoon ka. Hindi ho tayo sanay ng ganun, mga bossing, no? Kaya, hininto ko, sabi ko, ayoko nang may mga ini-interview. Napapagod ako. Bukod sa napapagod ako, merong kailangang oras na sundin. Syempre mga politiko yan. Mga busy din ho yan. Di ba? Kaya, hininto ko na lang. At pangalawa, ayoko na yung tipo bang magkakapalagayan kayo ng loob,
magiging mabait kayo sa isa't isa. Paano pagka gumawa ng isang kalokohan yung politiko na yun? Siyempre, maano ka ng banatan. Di ba? O kaya, ayoko. Sabi ko, okay na yung ganito na lang tayo. Asa sa mga balita ng mainstream media, tapos reactionan natin. Tuloy. local. Syempre, hindi ko ma-cover lahat yan. Yung iba hindi pumapayag, iba naman pumapayag. I remember speaking with at least 2 candidates. Yung isa vocal sabi niya, ako sinisingil ako ng ganito sa isang provincial radio station. Sabi ko, ang kapal naman mukha niya. Tapos ang laki pa ng sinisingil. Oh, meron talaga, no? Ayan po, ayun po at galing po kay Christian Esguerra, mga bossing, doon sa mga politiko na nai-interview niya. Kumbaga, nagtatanong, magkano ba bayad dito? May bayad ba itong interview mo? Sagot daw po ni Esguerra, wala, no? Tapos yung isa nagtatanong sa akin, may bayad ba to? Sabi ko, wala, libre to. Oh, Diba? Sabi ko, libre to. You don't have to pay me. Tapos sabi niya, kasi si binigay yung pangalan, kilala mo ito rin siya na-charge. Huh? Kasi ano ba yan? Kilala mo may presyo pa, Oh, may presyo pa. Nako, tsaka yung mukhang sasabihin na pangalan, mukhang malaking pangalan ho. No, mukhang matagal na sa industriya ng pagbabalita o ng pagbablog or whatever. Hindi natin alam. Hintayin natin kung sasabihin yung pangalan. Tapos sabi ko, anong ako naman, pag ganun kasi nakikichismis ako. Para alam ko yung racket nila. Alam mo yung rate card nila? Oo. Basta nagbigay ng rate, tapos, only edit. Wow! Kumbaga, only edit to, mga bossing. Sasabihin, siyempre, papanoorin muna kung sino man Poncio Pilato na politiko o whatever, di ba? Ito yung ating interview. Sige, panoorin ko muna. Oy, boss, ayaw ko nung ganun. Pwede bang pakitanggal yon? Oy, boss, pakilagyan ng ganitong konti. Oy, boss, pakiganito. Para po pumabor doon sa in-interview niya na nagbayad sa kanya. Yun yung only edit ho. Example, ako yung politician. In-interview mo ako. Bago mo ilabas yan, papanoorin ko muna paulit-ulit yan. Pag may hindi ako gusto, edit ko, etc. etc. Only edit. That actually is That's propaganda that's already. Propaganda. Yes, correct. Journalism. Maraming ganyan. Sa tingin niyo, mga vloggers na Ayan, mga vloggers na po. nag-i-interview, hindi bayad dyan. Uy, sandali. Yun nga. Ako, mga kababayan, na-interview natin si Senator Ping Lacson. No? Kapag ka si Senator Ping Lacson, interview, go tayo dyan. Gusto ko yan No? Walang bayad. Hindi tayo nagpapabayad. Si Senator, dating Senador, Antonio Trillanes, na-imbita ho natin dito, na-interview ho natin dito. Wala hong yun, walang bayad ho yun, mga kababayan. No? Kaya lang, doon niya, na-realize ko, kapag ka nag-i-interview tayo ng mga senador, etc., kailangan gumising ako ng maaga, kailangan naka-polo shirt pa ako, kailangan presentable, wag na lang. Wag na lang, okay na yun, okay na tayo nung ganitong makapagbablog natin. Pero, si Senador Trillanes, only tanong ka doon. No? Yun naman ang nagustuhan ko kay Senator Trillanes. Kasi merong iba, mga magpapa-interview, eto itanong mo sa akin, o ganito itanong mo sa akin, eto lang ang topic natin, hindi pwedeng itanong ito. Kay dating Senador Trillanes, only tanong ho yun, mga bossing. Na, go with the flow, Mark. No? Tuloy lang tayo. Wala. Kung ano ang gusto mo itanong mo. Yun ang nagustuhan ko kay dating Senador Trillanes, mga boss. Yung iba nga dyan, kamag-anak pa Anyway. Ganun? Sino ba yan? Kamag-anak pa. Hinto na natin to. Bahala na ho kayong mag-isip kung sino yung sinabi ni Crash, ni Carmina, no, kung sino yung tinutukoy niyang, yung iba nga dyan kamag-anak pa.